Araw-gabi, inaalagaan ng doktor kong asawa ang ina ng kanyang kabit. Ginamit niya ang aming pinagsamang ipon na 12 milyong piso para sa marangyang silid sa ospital. Akala niya ay wala akong alam na bulag ako sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ang libreta ng bangko ay nasa akin at sa bawat pirma niya para sa kanila ay isang pirma papalapit sa kanyang sariling pagbagsak. Ang hindi niya alam, nagsimula na ako. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna. Baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa'yo. Ako si Selena, 40 taong gulang, at sa loob ng 10 taon, buong pagmamahal kong pinagsilbihan ang aming pamilya, iniisip na iyon ang aking misyon sa buhay. Bilang namumuno sa aming kumpanya ng pharmaceutical, marami na akong nakita at naranasan, ngunit walang makakapaghanda sa akin sa araw na iyon, isang araw na nagpabago sa lahat. Ang pasilyo ng AAC Wing sa Lucas Medical Center Quezon City, Lizzie, ay may kakaibang amoy na citronella, hindi ang matapang na amoy ng disinfektante na karaniwan sa ospital. Nagtago ako sa likod ng malaking marmol na haligi, kasing lamig ng bato ang aking puso, at doon ko nasaksihan ang lahat. Ang tinig ni si Marco, ang aking asawa, puno ng pagmamahal at pag-aalala, ay nagmumula sa silid 703. Nanay Fe, kumain pa po kayo ng kaunti, pakiusap. Ipinaghanda ko po kayo ng espesyal na sabaw ng manok na gusto nyo, bulong niya. Kasunod noon, ang matamis at nambobola na tinig ni Sheila, ang batang nurse na matagal ko nang pinaghihinalaan na kabit ng aking asawa, ay umalingaungaw. Ang swerte po ni Aling Fe, napakabuting anak nyo po talaga. Kay ganda ng inyong relasyon. Pagkatapos, ang mahina ngunit puno ng pagmamalaking boses ni Aling Fe, ina ni Sheila, ay nagsabi, ang anak kong babae ay mapalad din napakagaling na doktor si Marco, masipag at maalalahanin. Tama talaga ang mata ng anak ko, napili niya ang isang lalaking kasing talino at kasing maalaga. Habang nakita ko si Marco, nakasuot ng plansadong asul na kamisa na ako mismo ang nagplansa kinaumagahan, maayos na nakatupi ang mga manggas, maingat niyang binalatan ang isang pulang mansanas. Katabi niya si Sheila, nakasandal ang ulo sa balikat niya, tila ba sanay na. Isang tagpo na nakakaantig sa isang nakakatawang paraan na sana ay para sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking hawak na telepono. Ang screen ay nagniningning pa rin sa mensahe mula kay Junior, kapatid ni si Marco, na ipinadala mula sa Laguna Provincial Hospital 1 oras pa lang ang nakakaraan. Ate Selena, mukhang malubha na si Nanay Rosa. Sabi ng doktor, kailangan na raw ilipat sa mas mataas na ospital. Buong umaga ko nang tinatawagan si Kuya Marco, hindi sumasagot. May emergency surgery ba siya? Surgery. Isang tunay na surgical drama. Ang kanyang surgery ay ginaganap dito, sa marangyang silid ng ospital na ito, habang maingat niyang inaalagaan ang ina ng kanyang kabit. Samantala, ang kanyang sariling ina, si Nanay Rosa, ay naghihirap sa sakit sa isang lumang ospital sa probinsya. Matagal ko nang pinaghihinalaan. Madalas na umuuwi ng gabi si Marco. Ang mga biglaang clinical meeting at overnight surgery ay nagiging madalas. Siya ay isang henyong siruhano, ang ipinagmamalaki ng ospital, kaya ang mga dahilan niya ay laging tila makatwiran. Ngunit ang intuwisyon ng isang asawa sa loob ng 10 taon ay hindi nagkakamali. Lalo na ng aksidente kong makita sa bulsa ng kanyang puting lab coat ang resibo ng isang basket ng imported na prutas na ipinadala sa silid na ito, sa 703. At ngayon, nakikita ko ito sa sarili kong mga mata. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang panginginig na umakyat sa aking dibdib. Ang sakit, ang pagtataksil, ang paghamak. Lahat ay naghahalo, umakyat tulad ng mapait na apdos sa aking lalamunan. Naisip kong sumugod, sumigaw, baliktarin ang huwad na silid na ito. Sasampalin ko ang babaeng iyon at ipapakita ko sa aking kawawang asawa ang kanyang tunay na mukha, ngunit hindi. Pinagmasdan ko sila sa siwang ng pinto. Ang paraan ng pagtingin ni si Marco kay Sheila,
ang kanyang ngiti ay hindi pilit, ito ay kusang loob. Nasisiyahan siya sa pagganap na ito. Ang karera ni si Marco, ang kanyang reputasyon. Iyon ang pinakamahalaga sa kanya. Isang iskandalo ng pangangalunya at pagpapabaya sa kanyang matandang ina dito sa ospital, kung saan siya naghahangad na maging pinuno ng departamento. Iyon ay isang nakamamatay na dago. Ang isang matalinong babae ay hindi kailanman haharapin ang selos ng may karahasan. Iyon ay para lamang sa mga walang mawawala. At ako, marami pa akong mawawala. Mayroon akong aking dangal at dangal ng aking pamilya. At ang pinakamahalaga, mayroon akong pagkakataong mabawi ang lahat ng akin. Tumalikod ako at lumayo, tahimik na lumalakad sa aking sapatos na may takong. Ang tawanan at masayang usapan mula sa silid 703 ay lumabo sa aking likuran. Hindi ako gagawa ng eksena. Hahayaan ko silang tamasahin ang kanilang huling sandali ng kaligayahan dahil ang tunay na drama ay magsisimula pa lamang. At ang direktor, ako, hindi ako umalis agad. Sa halip na gumawa ng eskandalo, pumili ako ng mas tahimik na sulok sa dulo ng pasilyo, kung saan malinaw kong makikita ang pinto ng 703 nang hindi ako natutuklasan. Kailangan ko ng ebidensya, hindi na walang saysay na argumento. Ang mga luha ay hindi lumulutas ng problema. Tanging ang rason at masusing paghahanda ang makakatulong sa akin sa digmaang ito. Binuksan ko ang kamera ng aking mobile phone at inadjust ang zoom. Nanginginig ang aking kamay hindi sa takot kundi sa galit. Kinailangan kong huminga ng malalim ng ilang beses upang patatagin ang lens. Matapos ang halos 15 minuto, bumukas ang pinto ng silid. Naunang lumabas si Sheila, hawak ang braso ni si Marco ng pamilyar. May binulong sila at pagkatapos ay tumayo si Sheila at marahang hinalikan sa pisngi si Marco. Isang halik ng pasasalamat, isang halik ng nagwagi. Pinindot ko ang buton. Bawat larawan ay malinaw na nakunan. Ang profile ni si Marco, ang ngiti ni Sheila ay hindi umalis agad. Nanatili sila sa pinto. Tumalikod si Marco upang bigyan ng instruction ang isang nurse at pagkatapos ay sinabi ni Sheila, hawak ang isang maliit na bag ng basura na itatapon niya ito. Naghintay si Marco. Alam kong dumating na ang aking pagkakataon. Tahimik akong lumabas sa aking pinagtataguan at lumakad patungo sa elevator. Habang dumadaan sa tabi ni Marco, sinadya kong ihulog ang aking bag, isang lipstick, isang maliit na salamin, at ilang barya ang gumulong sa sahig. Ay, pasensya na po, sabi ko ng mahina, sapat lang para marinig niya. Nagulat si Marco at lumingon. Sa sandaling nag-cruise ang aming mga tingin, nakita ko ang bahid ng takot sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong itinago. Isa siyang magaling na aktor. Selena, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco habang yumuko upang tulungan. Akong pulutin ang aking mga gamit, medyo pilit ang tono ng boses. Dumating ako upang bisitahin ang isang kaibigan. At ikaw, sabi mo, buong araw kang may surgery ngayon. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, sa isang kalmado ngunit nakakatakot na boses. Natapos ng maaga ang surgery. Dumaan lang ako para tingnan ang isang pasyente, sabi ni Marco, halatang kinakabahan. Hindi siya sanay magsinungaling sa akin ng ganoon kalambot. Isang pasyente sa silid na ito. Tinuro ko ang 703. Mukhang labis kang nag-aalala sa pasyenteng ito. Kamag-anak ba siya ng isang kasamahan? Sa sandaling iyon, bumalik si Sheila. Nang makita ako, nagbago ang kulay ng kanyang magandang mukha. Kinilala niya ako. Ang asawa ni Marco na madalas niyang nakikita sa mga Christmas party ng ospital. Natahimik si Marco sa pagitan naming dalawa. Naging mabigat ang hangin. Umiti ako. Isang ngiting perpekto para sa lipunan. Tinanggap ko ang bag mula sa kamay ni Marco. Sige, hindi na kita guguluhin habang inaalagaan mo ang iyong pasyente.
Uwi na ako. Umuwi ka kaagad, ha? Tumalikod ako nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong magsalita pa. Pagpasok ko sa elevator, nararamdaman ko pa rin ang tingin ni si Marco sa aking likuran. Natatakot siya, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hindi ako bumaba sa parking. Bumaba ako sa ground floor at lumabas sa hardin ng ospital. Umupo ako sa isang batong upuan, binuksan ko ang aking telepono. Hindi ko na muling tiningnan ang mga larawan na kakakuha ko lang. Binuksan ko ang audio recording na lihim kong inaktibo bago ko kinausap si Marco. Ang kanyang kinakabahan na boses, ang kanyang palpak na pagsisinungaling, ang kanyang nagkasala na katahimikan. Nang dumating si Sheila, lahat ay naitala. Kalmado kong inilagay ang audio file, pinangalanan itong araw ng paghukom. Pagkatapos, hinanap ko sa aking contact si Atty. Castro. Dinial ko at halos kaagad siyang sumagot. Sabihin po ninyo, Senora Selina, paano po ako makakatulong sa inyo? Ang boses ni Atty. Castro ay laging malinaw at profesional. Siya ang legal advisor ng kumpanya ng aking pamilya. Hello, Atty. Castro. Kailangan ko po ang tulong ninyo para sa isang bagay, huminga ako ng malalim. Pakiusap, maghanda po kayo ng petisyon para sa diborsyo at gusto ko po ng agarang konsultasyon. Mayroon po akong ebidensya. Gusto ko po siyang paalisin ng walang dala. Naiintindihan ko po, sabi ni Atty. Castro nang walang tanong. Maaari po ba kayong pumunta sa aking opisina sa loob ng 1 oras? Hihintayin ko po kayo. Salamat. Darating po ako. Ibinaba ko ang telepono at pinatay ito. Ang galit kanina ay tuluyang nawala. Sa aking dibdib ngayon ay nanatili lamang ang isang malamig na kawalan at isang matibay na determinasyon. Marco, pinili mo ang landas na ito, kaya huwag mo akong sisihin kung ako'y maging malupit. 10 taon ng kasal, 10 taon na inialay ko sa pagbuo ng pamilyang ito upang makatanggap ng panlilinlang bilang kapalit. Ang presyo ng pagtataksil ay iyong babayaran, at babayaran mo ito ng napakamahal, ang opisina ni Atty. Castro ay nasa ika-20 palapag ng isang skyscraper ng mga opisina sa Ayala Avenue, Makati. Ang kapaligiran ay tahimik, marangya, at nagpapahiwatig ng halos nakakapanikip na seryosidad. Umupo ako sa harapan niya at inilagay ang aking telepono sa mesa. Ito po ang lahat ng mayroon ako, sabi ko sa kalmadong boses. Mga litrato niya at ng kanyang kabit na inaalagaan ang ina nito sa isang room. Ang recording ng aming pag-uusap sa pasilyo ng ospital, kung saan inamin niya ang pagsisinungaling sa akin tungkol sa surgery at ang mga mensahe ng kanyang kapatid, na nagkukumpirma na ang kanyang sariling ina ay malubha sa isang probinsyal na ospital at tuluyan na niyang pinabayaan. Maingat na sinuri ni Atty. Castro ang bawat ebidensya. Nagsusuot siya ng salamin at walang anumang emosyon ang kanyang mukha. Isa siyang mahusay na abogado at higit sa lahat, isang taong maaasahan ko. Ang mga ebidensya po ay malinaw, Selina. Tinaas ni Atty. Castro ang kanyang tingin at inalis ang kanyang salamin. Sa aspeto ng sentimental, seryoso niyang nilabag ang tungkulin ng marital fidelity. Ang katotohanan na pinabayaan niya ang kanyang matandang ina upang alagaan ang ina ng kanyang kabit ay isang kahinaan, isang moral na nakakawasak na punto. Hindi ko pinapansin ang kanyang moral, putol ko sa kanya. Gusto kong malaman kung ano ang maaari nating gawin sa legal na paraan. Gusto ko siyang paalisin ng walang dala. Umalis sa kasal ng walang dala, tulad ng sabi-sabi, sabi ni Atty. Castro, bahagyang kumunot ang noo sa katigasan ng aking mga salita. Inayos niya ang kanyang salamin. Selina, kailangan mong maunawaan. Ayon sa batas, ang mga conjugal property na nakuha sa panahon ng kasal ay hinahati sa 2 sa kaso ng diborsyo. Maliban kung mapapatunayan mo na ang buong ari-arian ay nagmula sa iyo o wala siyang ambag.
At ano ang kanyang ambag, sabi ko nang may mapait na tawa. Ang kanyang reputasyon bilang isang mahusay na siruhano. Ang mansyon na tinitirhan namin ay regalo ng aking mga magulang. Ang kumpanya ng pharmaceutical na pinamamahalaan ko ay pag-aari ng aking pamilya. Si Itzy Marco ay isa lamang manggagamot na may sweldo. Mataas ang kanyang sweldo, ngunit ang lahat ng pinagsamang ipon, humigit kumulang 12 milyon pesos, ay nakapangalan sa aming dalawa. Kung gayon, maaari tayong tumutok sa 12 milyon pesos na iyon at sa kotse, isinulat ni Atty. Castro. Tungkol sa mansyon, kung mayroon kang mga titulo na nagpapatunay na ito ay isang pribadong ari-arian bago ang kasal, wala siyang karapatan dito. Ngunit ang Mercedes na kanyang minamaneho at ang 12 milyon pesos ay malaki ang posibilidad na hahatiin ng korte sa dalawa. Ayokong hatiin ang anuman, sabi ko ng matigas. Gusto ko ang lahat. Gusto kong umalis siya sa buhay ko ng eksakto kung ano ang kanyang kinita, hindi kung ano ang ibinigay ko sa kanya. Natahimik si Atty. Castro nag-iisip sa mahabang panahon. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Kung gayon, hindi natin ito idudulog sa korte sa ngayon. Tiningnan ko siya ng may pag-asa. Gagamitin natin ang ibang estratehiya, dahan-dahang sabi ni Atty. Castro. Ano ang pinakamahalaga sa iyong asawa? Ang kanyang reputasyon, ang kanyang karera, ang posisyon ng pinuno ng surgical department na kanyang hinahangad. Tama, tumango si Atty. Castro. Ang mga ebidensyang ito, kung ihaharap sa isang paglilitis, ay maaaring hindi sapat upang kunin ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit, paano kung aksidente itong lumabas sa Board of Directors ng ospital, sa Ethics Committee, o kahit sa Internal Medical Staff Forums? Isang kislap ng pag-unawa ang sumilay sa aking isip. Nagsimula akong maunawaan ang ideya ni Atty. Castro. Isang henyong siruhano, patuloy niya, na may relasyon sa isang nurse sa parehong ospital na pinapabayaan ang kanyang sariling matandang ina upang alagaan ang ina ng kanyang kabit. Selina, hindi lamang ito kakulangan ng personal na etika, ito ay isang iskandalo na maaaring tuluyang sirain ang kanyang karera. Hindi kailanman tatanggapin ng ospital na ang isang ganoong tao ay magrepresenta ng kanilang imahe. Gusto mo akong mag-blackmail sa kanya? Gusto kong bigyan mo siya ng pagpipilian, pagtatama ni Atty. Castro. Sa isang banda, isang kasunduan sa diborsyo na inihanda namin. Dito ay kusang loob niyang tinatalikdan ang kanyang mga karapatan sa bahay, kotse, at ang buong 12 milyon pesos na ipon. Aalis siya nang walang dala kapalit ng iyong pananahimik. Ang mga ebidensyang ito ay hindi kailanman lalabas sa publiko. At sa kabilang banda, umiti si Atty. Castro. Isang malamig at propesyonal na ngiti. Sa kabilang banda ay ang kanyang karerang wasak. Mawawala sa kanya ang lahat, hindi lang ang pera. Huminga ako ng malalim. Ito mismo ang gusto ko, isang direktang dagok kung saan siya mas nasasaktan. Hindi sa kanyang wallet, kundi sa kanyang pagmamalaki at sa kanyang kinabukasan. Atty. Castro, sabi ko sa isang kalmadong boses, mangyaring ihanda ang kasunduang iyon ng pinakamahigpit hanggat maaari. Gusto ko ang bawat probisyon ay detalyado, bahay, kotse, ipon, hindi siya makakakuha ng isang sentimo man lang. At gusto ko itong handa ngayong gabi. Sigurado ka ba, Selina? Ngayong gabi? Talagang sigurado, tumayo ako. Ayokong makasama ang taong iyon sa iisang bubong, kahit isang segundo pa. Umuwi ako ng gumagabi na. Ang mansyon sa Alabang ay tahimik at malamig. Binuksan ko ang mga ilaw sa sala. Ang mainit na dilaw na dati nakakaaliw ngayon ay kakaiba ang pakiramdam. Hindi ako naghanda ng hapunan, nagtimpla ako ng chamomile tea. Umupo sa sofa at inilagay sa mesa ang kasunduan sa diborsyo na kakapadala lang ni Atty. Castro sa aking email. Naghintay ako.
10:00 ng gabi, ang pamilyar na tunog ng Mercedes ni si Marco ay umalinggaw sa labas. Nakauwi na siya. Siguro ay hinatid niya si Sheila sa bahay, masaya silang naghapunan, at ngayon lang niya naalala na may asawa siyang naghihintay sa bahay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco na mukhang pagod. Niluwagan niya ang kanyang kurbata. Gising ka pa pala, tanong niya, tila walang nangyari. May komplikadong surgery ako ngayon. Sobrang pagod ako. Surgery na naman. Anong walang hiyang kasinungalingan? Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya ng tahimik. May kakaiba sigurong sa aking tingin, dahil huminto si Marco, tiningnan ako at pagkatapos ay ang coffee table. Ano ito? Kumunot ang kanyang noo. Isang bagay na dapat mong basahin, sabi ko sa nagielong boses. Lumapit si Marco at kinuha ang mga papel. Ang mga salitang kasunduan sa diborsyo ay tumama sa kanyang mukha. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang mukha mula sa pagod tungo sa pagkabigla at pagkatapos ay sa pamumutla. Binuklat niya ang mga pahina at habang mas marami siyang binabasa, lalong nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang dumating siya sa seksyon ng paghahati ng ari-arian, kung saan nakasaad na ang Partido Gihi, si Marco, ay kusang loob na tinatalikdan ang anumang conjugal property, kasama na ang mansyon, ang sasakyan, at ang kabuuan ng mga ipon. Bigla siyang tumingala. Nabaliw ka na ba? Sigaw niya habang inihagis ang mga papel sa mesa. Umalis nang walang dala. Sino ka sa tingin mo para humingi ng ganoon? Ang bahay na ito, ang mga ipon ay pawis ng aking noo. Ang pawis ng iyong noo. Umalingaw-ngaw ang aking tuyong tawa. Ang ngiti na alam kong pinakakinamumuhian niya. O ang pawis na ibinuhos mo sa pag-aalaga sa ina ng kabit mo. Nagsinungaling ka sa akin na nasa surgery ka, ngunit sa totoo lang ay nasa silid 703 ka kasama niya. Marco, isa kang kahangahangang aktor. Naging puti ang mukha ni Marco. Umurong siya. Sinusubaybayan mo ako. Hindi ko kailangan subaybayan ka. Ikaw mismo ang nagbubunyag ng iyong sarili. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang mga larawan ng hapon na iyon. Tingnan mo, inilapit ko ang telepono sa kanya. Anong pamilya ang napakasaya, hindi ba? Ikaw ang maingat na nagbabalat ng mansanas para sa kanya, siya ay nakasandal sa iyong balikat. Sayang lang, ang sarili mong ina ay nakahandusay sa isang probinsyal na ospital nang hindi alam na ang kanyang minamahal na anak ay abala sa pagiging isang mabuting manugang para sa iba. Napatulala si Marco sa screen. Walang masabi. Nauutal. Selina, maaari ko bang ipaliwanag? Mga kasamahan lang kami. Mga kasamahan. Tumayo ako at hinarap siya. Mga kasamahan kung saan mo pinababayaan ang iyong matinding may sakit na ina. Mga kasamahan kung saan mo sinisinungalingan ang iyong asawa para lang alagaan sila. Sa tingin mo, bobo ako. Ano ang gusto mo? Sigaw ni Marco, sinusubukang makabawi. Ano ang makukuha mo sa paggawa ng eskandalong ito? Ang diborsyo. Sige, ngunit ang ari-arian ay hinahati. Ang bahay ay sa aming dalawa. Hindi mo pa rin naiintindihan? Kinuha ko ang kasunduan. Permahan mo dito. Permahan mo na kusang loob kang aalis ng walang dala at mananahimik ako. Ang kasal na ito ay magtatapos ng mapayapa. At kung hindi, hamon ni Marco. At kung hindi, umiti ako. Kung gayon, bukas ng umaga, lahat ng mga larawan na ito, ang audio file ng aming pag-uusap sa ospital, ang mga mensahe ng iyong kapatid, lahat ay nasa mesa ni Direktor Kay Morales. Ipapadala sa Ethics Committee ng ospital. At naiisip ko kung gaano kagulo ang Internal Medical Forum. Kapag nalaman nila na ang henyong Marco ay isang mangangalunya, isang masamang anak na pinapabayaan ang kanyang ina. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata.
Sa tingin mo ba ang posisyon ng pinuno ng departamento na labis mong hinahangad ay para pa rin sa iyo? Sa tingin mo ba ay mapanatili mo pa ang iyong puting lab coat? Bawat salitang sinasabi ko ay parang kutsilyo na dumidiretso sa pagmamalaki at pinakamalaking takot ni E.C. Marco. Tiningnan niya ako ng puno ng galit, ngunit mayroon ding matinding takot. Alam niyang hindi ako nagbibiro, alam niya ang aking mga koneksyon. Ang aking ama at si Direktor T. Morales ay matatandang kaibigan mula sa universidad. Nananatili si E.C. Marco ng matagal. Hindi humihinga ang hangin sa silid. Sa wakas, bumuntong hininga siya na tila nawala ng lahat ng lakas. Ballpen, sabi niya sa basag na boses. Naglagay ako ng ballpen sa mga papel. Kinuha ni E.C. Marco ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipirmahan ang kanyang pangalan sa bawat pahina ng kasunduan. Ang tunog ng dulo ng ballpen na kumakayod sa papel ay tunog ng pagkasira ng aming 10 taong kasal. Nang matapos, inihagis niya ang ballpen sa mesa. Masaya ka na ba? Tiningnan niya ako nang walang laman ang mga mata. Masayang masaya, kinuha ko ang kasunduan at sinuri ang mga pirma. Ngayon, kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka agad sa aking bahay. Ayokong makita pa ang iyong mukha kahit isang segundo pa. Walang sinabi si E.C. Marco. Umakyat siya sa hagdan ng nanghihina. Pagkaraan ng kalahating oras, bumaba siya na humihila ng isang maliit na maleta. Hindi niya ako tiningnan, dumiretso siya sa pinto. Nang idampi niya ang kanyang kamay sa doorknob, pinigilan ko siya. Lumingon si E.C. Marco nang may pagod na tingin. Ang nanay Rosa mo ay nasa ospital sa Laguna, sabi ko. Mukhang malubha ang kanyang kalagayan. Buong araw kang tinatawagan ng kapatid mo. Dapat mo siyang tawagan. Nakita ko ang bahid ng kahihiyan na dumaan sa mukha ni E.C. Marco. Tumango siya. Binuksan ang pinto at lumabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw ng patay. Nananatili ako sa malaking sala, nakatingin sa kasunduan sa aking kamay. Nanalo ako sa unang round, ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Kinabukasan, nagkita kami ni E.C. Marco sa hukuman. Maaga kaming dumating nang magbukas pa lang. Hindi kami nag-usap. Nagsusuot si E.C. Marco ng salamin upang itago ang kanyang mga ebag. Marahil ay hindi siya natulog buong gabi, o marahil ay kasama niya si Sheila, naghahanap ng aliw sa kanyang kabit. Wala akong pakialam. Mabilis ang proseso ng diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement. Mayroon kaming regulasyon na masusing inihanda ng aking abogado, kung saan kusang loob na tinatalikdan ni E.C. Marco ang lahat ng ari-arian. Tiningnan kami ng huwes nang may pagtataka, lalo na nang basahin ang bahagi ng paglilinis ng mga conjugal property, ngunit dahil pareho kaming sumasang-ayon at walang pagtatalo, mabilis niya itong inaprubahan. Nang lumabas kami sa bulwagan, hawak ko sa aking kamay ang hatol ng diborsyo, isang manipis na papel, ngunit napakabigat. Formal nitong tinapos ang 10 taon ng aking kabataan, 10 taon ng pag-ibig at puot. Ang Mercedes, sabi ko nang walang emosyon habang nasa lobby kami. Ayon sa kasunduan, kailangan mo itong ibigay sa akin. Nasaan ang mga susi? Isinuksok ni E.C. Marco ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket at inihagis ang susi sa isang batong upuan malapit. Ang tunog ng metal laban sa bato ay matinis. Tatawag ako ng taxi. Tumalikod siya upang umalis. Mukhang tuwid ang kanyang likod, ngunit nararamdaman ko ang pagkatalo at ang pinipigilan niyang galit. Marco, muli ko siyang tinawag. Huminto siya, ngunit hindi lumingon. Natawagan mo ba ang kapatid mo? Kumusta ang nanay Rosa mo? Nananatili si E.C. Marco ng ilang segundo. Tumawag ako. Ganoon pa rin. Sabi sa Laguna, kailangan daw ilipat, ngunit hindi ko nakikita na kailangan. Sapat na ang pinakamahusay na gamot. Mahal at abala ang pagdadala sa kanya dito. Sobrang abala ako ngayon.
Abala. Abala na naman. Abala sa pagsisimula ng kanyang bagong buhay kasama si Sheila. Napakaabala na ang kanyang sariling ina ay naging isang abala. Nang marinig ko ang kanyang sagot, ang huling bahid ng pagmamalasakit, ang huling bakas ng pagmamahal bilang asawa na natitira sa akin, ay tuluyang nawala. Napagtanto ko na ang taong ito ay mas malupit at makasarili kaysa sa aking naisip. Hindi lamang niya pinagtaksilan ang kanyang asawa, kundi siya rin ay isang masamang anak sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. Sige, umalis ka, sabi ko. Lumayo si Marco at nawala sa gitna ng mga tao sa umaga. Nananatili ako doon, hawak ang hatol ng diborsyo. Hindi ako umiyak. Naramdaman ko lang ang walang hanggang paghamak. Kakabukas ko lang ng pinto ng kotse nang tumunog ang aking telepono. Si Attorney Castro iyon. Hello, Attorney Castro. Hello, Selena. Lahat ay nasolusyonan. Lahat ay nasolusyonan. Mayroon na akong hatol. Mabuti, sabi niya sa kanyang laging parehong tono. Tumawag ako upang bigyan ka ng balita. Katatapos ko lang na ipa-verify ang sitwasyon ng iyong dating biyenan sa Laguna Provincial Hospital. Hindi maganda ang sitwasyon. Sabi ng doktor doon, mayroon siyang malubhang valvular insufficiency at sa kanyang edad at kahinaan. Inirerekomenda nila ang agarang paglilipat sa SCD. Ngunit hindi sumasang-ayon ang pamilya. Partikular, si Marco ay pinahintulutan lamang ang paggamit ng gamot, sinasabing aayusin niya ito sa susunod. Sinabi niyang abala siya, sabi ko, humihigpit ang panga. Ganoon nga. Sa katunayan, ayon sa aming monitoring, kakagamit lang yan ng credit card na ngayon ay na-block mo na para mag-book ng short relaxation trip sa Boracay para sa 2 tao. Sa tingin ko ay upang ipagdiwang ang kanyang kalayaan. Isang alon ng galit ang bumalot sa akin. Kaya pala, hindi sa wala siyang pera, kundi ayaw niyang gastusin sa kanyang sariling ina. Mas gusto niyang gastusin sa isang paglalakbay kasama ang kanyang kabit kaysa iligtas ang kanyang ina. Selena, sabi ni Achoy. Castro nang mapansin ang aking katahimikan. Ano ang balak mong gawin? Huminga ako ng malalim, pilit pinapanatili ang pagiging kalmado. Salamat, Achoy. Castro. Maaari mo ba akong tulungan makipag-ugnayan sa direktor ng STG, kay Morales? Kailangan ko siyang makausap. Si Morales? CJ. Magsiset ako ng appointment kaagad. Pinutol ko siya. Hindi appointment. Gusto ko siyang makausap ngayon mismo sa telepono. Sabihin mo na ako ang anak ng matanda niyang kaibigan, na si Selena ay may matinding bagay na kailangan, may kinalaman sa buhay at kamatayan at kailangan niya ang kanyang tulong. Nananatili ng ilang segundo ang katahimikan. Naiintindihan ko po. Manatili po kayong naghihintay. Nananatili ako sa tabi ng Mercedes, ang kotse na dating simbolo ng tagumpay ni Marco at ngayon ay akin na. Pinagmasdan ko ang makapal na trapiko. Marco, ikaw mismo ang nagtapo ng lahat, at ako ang pupulot sa mga iyong pinabayaan, kasama na ang iyong ina. Selena, ikaw ba yan, anak? Ang mainit at may otoridad na boses ni Morales ay umalinggaw sa kabilang linya. Si Morales ang matalik na kaibigan ng aking ama, isang nationally renowned cardiologist at ang kasalukuyang direktor ng SFDF. Opo, ako po, Zita Morales. Magandang umaga po. Pasensya na po sa biglaang istorbo. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Ayos lang ang iyong ama. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita, ang matanda kong kaibigan, na natili si Morales sa isang palakaibigang tono. Ayos lang po si Papa, salamat po. Sa totoo po, tumawag ako para sa isang napaka-urgent na bagay. Kailangan ko po humingi ng pabor. Sabihin mo lang, anak. Huwag kang maging formal sa akin.
Huminga ako at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. Doktor, ang aking dating biyenan, si Nanay Rosa, ay nakakonfine sa Laguna Provincial Hospital. Malubha po ang kanyang kalagayan, valvular insufficiency, kailangan po ng agarang surgery. Ang mga doktor po doon ay humiling ng paglilipat sa inyong ospital, ngunit ang kanyang anak, si E.C. Marco, ang aking dating asawa, ay hindi po pumayag. Narinig kong bumuntong hininga si E.C. Morales sa kabilang linya. Siguradong nakarinig na siya ng mga tsismis tungkol sa kaso ni E.C. Marco. Hindi naman gaanong kalaki ang medical circle ng Manila. Ex-asawa, ulit niya. Opo, kakadiborsyo lang po namin ngayong umaga. Naiintindihan ko po. Naging seryoso ang tono ni E.C. Morales. Iyang si Marco. Ano ba ang gusto mo, Selina? Gusto ko pong dalhin dito si Nanay Rosa, sabi ko ng may determinasyon. Gusto ko pong ayusin ninyo para sa kanya ang pinakamahusay na serum, at tipunin ang pinakamahusay na pangkat ng mga espesyalista para suriin at operahan siya. Ako po ang sasagot sa lahat ng gastos hanggang sa huling sentimo. May isa lang po akong pakiusap. Sabihin mo, ito, bigay diin ko, ay dapat manatiling lubos na lihim. Ayokong malaman ni E.C. Marco o ng sinuman na ako ang nasa likod nito. Maaari po ba ninyong ayusin ang isang ambulansya ng ospital upang pumunta sa Laguna at sunduin siya ngayon mismo? Sabihin po ninyo na ito ay programa ng tulong ng ospital o anumang ibang dahilan. Kailangan ko lang po na madala siya dito ng ligtas. Nananatili si E.C. Morales ng sandali. Alam kong humihingi ako ng isang bagay na komplikado, isang bagay na lumalabag sa protokol. Selina, dahan-dahang sabi ni E.C. Morales, ang pagpapadala ng ambulansya sa ibang probinsya upang sunduin ang isang pasyente para sa isang personal na kahilingan ay napakakomplikado. Ngunit naiintindihan ko ang iyong marangal na intensyon. Sa isang anak na walang puso tulad ni E.C. Marco, ang pag-iwan sa kawawang babae doon ay parang paghatol sa kamatayan. Sige, desisyon ni E.C. Morales, ibigay mo sa akin ang impormasyon ni Nanay Rosa at ng Laguna Provincial Hospital. Personal akong tatawag sa direktor doon at hihiling ng agarang paglilipat sa ilalim ng dahilan ng isang specialized interconsultation. Magpapadala ako ng isang mapagkakatiwalaang medikal na pangkat kasama ang ambulansya upang sunduin siya. Tantya ko ay sa loob ng 3 oras ay aalis sila. Maraming salamat po, J.T. Morales, talaga po. Biglang bumuhos ang luha sa aking mga mata. Ito ang unang pagkakataon na umiyak ako simula nang matuklasan ko ang pagtataksil ni E.C. Marco. Hindi ito luha ng sakit kundi ng pasasalamat. Ay, ang tanga mong bata, mahinang tawa ni E.C. Morales. Sige, punasan mo ang mga luha mo. Isipin mo na lang na ginagawa ko ito para sa matanda kong kaibigan. Ngayon, asikasuhin mo ang pagtanggap kay Nanay Rosa. Inutusan ko na ihanda ang igiruong 705 para sa kanya, sa tabi ng 703, sa totoo lang. Nagulat ako. Ang 703. Paano niyo po nalaman? Ako ang direktor ng ospital, Selina. Sa tingin mo, ano ang nangyayari dito na hindi ko alam? Lahat ay nagko-comment kung paano inaalagaan ni E.C. Marco ang ina ni Nurse Sheila sa 703. Naisip ko na nga siyang ipatawag sa aking opisina, ngunit naunahan mo ako. Mahusay, Selina. Ang isang babae ay kailangan maging ganoon kadeterminante. Ibinaba ko ang telepono. Nakaramdam ako ng labis na ginhawa at kaagad akong nagmaneho patungo sa ospital at binayaran ng maaga ang isang malaking halaga para sa room 705. Hiniling ko ang pinakamahusay na serbisyo, pribadong nurse, espesyal na dieta, at ang pinakamahalaga, pagiging kumpidensyal. Gumagawa ako ng isang gawa ng kabutihang loob, isang gawa na ginagawa ko sa ngalan ng lalaking dating aking asawa, ang lalaking nagtapon sa kanyang sariling ina para tumakbo sa kanyang kabit, si Nanay Rosa, ang aking dating biyenan.
ay isang mabait na babae. Sa 10 taon bilang kanyang manugang, hindi niya ako kailanman sinigawan. Karapat-dapat siya sa mas mahusay na pagtrato. At hindi ko ito ginagawa para lamang sa kanya, kundi para na rin sa akin. Ito ang unang hakbang sa aking plano ng paghihiganti, isang plano na mas sopistikado kaysa sa simpleng pagkuha ng pera kay Marco. Papayagan ko siyang magbayad para sa kanyang kalupitan at kawalan ng pagmamahal sa magulang. Papayagan ko siyang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na pinahihirapan ng pagsisisi. 3:00 ng hapon, dumating sa Taguig ang ambulansya na nagdala sa aking dating biyenan, si Nanay Rosa. Naghihintay na ako sa emergency entrance. Nang bumukas ang mga pinto at makita ko siya sa stretcher, napakapayat at maputla, nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Nanay, lumapit ako at hinawakan ang kanyang butuhin na kamay. Bahagyang idinilat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata. Nang makilala ako, tila nagulat siya at pagkatapos ay lumitaw ang isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Selina, anong ginagawa mo dito? Kalmado lang po, nanay, huwag po kayong magsalita, putol ko sa kanya. Narito na po ako. Dinala ko po kayo sa pinakamahusay na ospital. Magpahinga lang po kayo, sige po. Direkta siyang dinala sa ICU room 705. Maluwag ito, maliwanag, at kumpleto sa kagamitan, isang mundo ang layo kumpara sa silid sa probinsyal na ospital. Naorganisa na ni E.C. Morales ang isang pangkat ng mga pinakamahusay na cardiologist upang agad siyang suriin. Nang matapos ang mga doktor, pumasok ako sa silid. Medyo mas gising na si Nanay Rosa. Selina, anak, ano ba ito? Hinawakan niya ang aking kamay sa mahinang boses. Narinig ko ang mga doktor sa Laguna na kailangan akong ilipat, ngunit sinabi ni Marco na hindi kailangan. Bakit mo ako dinala dito? Napakamahal nito. Umiti ako at tinakpan siya ng kumot. Huwag po kayong mag-alala dyan, nanay. Sobrang daming trabaho ni Marco sa ospital kamakailan at hindi na niya kaya. Bilang kanyang asawa, kung hindi niya kaya, ako na ang bahala. Kilala po ng papa ko ang direktor dito, kaya malaki po ang diskwento namin. Hindi po ganoon kamahal. Kinailangan kong magsinungaling. Ayokong mag-alala siya. Tiningnan ako ni Nanay Rosa ng puno ng pasasalamat. Napakabuti mong anak. Napakaswerte ni Marco na napangasawa ka. Pasensya na, anak. Alam kong nagbago siya kamakailan. Huwag na po kayong magsalita, nanay, inilagay ko ang aking daliri sa kanyang mga labi. Ngayon, kailangan niyo pong magpahinga. Pag-uusapan na lang natin ang iba kapag gumaling na po kayo. Kumuha ako ng tagapag-alaga, si Manang Nena. Aalagaan ka po niya 24 oras sa isang araw. Napakahusay niyang magluto at napakaalalahanin. Ipinakilala ko si Manang Nena, isang babaeng may edad na, mabilis kumilos at mapagkakatiwalaan, na nakuha ko sa pamamagitan ng isang ahensya ng serbisyo para sa mga mayaman. Magandang hapon po, nanay, umiti si Manang Nena. Binigyan po ako ni Senora Selina ng napakadetalyadong instruction. Huwag po kayong mag-alala sa anuman. Aalagaan ko po kayo na parang sarili kong ina. Maraming salamat po. Napakabuti po ninyo, sabi ni Nanay Rosa. Habang inaayos ni Manang Nena ang silid, kinuha ko ang lumang mobile phone ni Nanay Rosa. Nanay, narito po ang telepono niyo. Ngunit sinabi po ng doktor na sa mga unang araw ng paggamot, kailangan niyo po ng lubos na katahimikan, walang tawag o pag-aalala na maaaring makaapekto sa puso niyo. Paano po kung ako na lang muna ang mag-iingat nito? Kapag mas stable na po kayo, ibabalik ko po. Tumango si Nanay Rosa. Anak, wala rin naman akong tatawagan. Sa probinsya ay si Junior lang, ang kapatid niya, at abala rin siya. Ikaw na lang ang mag-ingat, sige. Kinuha ko ang telepono. Ngayon, magpahinga na po kayo. Mananatili po ako dito kasama kayo.
Alam kong hindi tama ang kumuha ng telepono niya, ngunit ito lang ang paraan upang kontrolin ang sitwasyon. Hindi ko maaaring payagan si Marco o ang kanyang kapatid na si Junior na makipag-ugnayan sa kanya. Sobrang abala si Marco sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang kabit, at si Junior ay isang mabuting bata, ngunit uto-uto. Kung malalaman niya na narito ang Nanay Rosa, sigurado akong sasabihin niya kay si Marco at masisira ang buong plano ko. Gumagawa ako ng pader ng katahimikan sa paligid ni Nanay Rosa. Gusto ko siyang makakuha ng pinakamahusay na paggamot na walang sinumang gumugulo sa kanya. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng kanyang kama, binalatan ko siya ng mansanas. Ito ang parehong prutas, ngunit ang kapaligiran ay ganap na naiiba sa silid 703 noong nakaraang araw. Selina, biglang tanong ni Nanay Rosa, may problema ba kayo ni Marco? Kumirot ang aking puso, ngunit pinanatili ko ang aking ngiti. Bakit niyo po natanong, Nanay? Kasi hindi na kayo tulad ng dati. Malaki na ang ipinagbago ni Marco. Ikaw ay manugang ko, ngunit mas anak ka pa sa akin kaysa sa kanya. Nakakaramdam ako ng sobrang guilt sa iyo. Inilagay ko ang hiwa ng mansana sa plato. Nanay, sa lahat ng kasal ay may mga pagsubok. Si Marco ay isang mahusay na doktor, malaki ang pressure sa trabaho, at minsan ay napapabayaan niya ang pamilya. Huwag na po kayong mag-isip ng iba. Ngayon, mag-focus po kayo sa paggaling. Okay po. Masaya ako. Tiningnan ako ni Nanay Rosa ng mailuhang mata. Wala na siyang sinabi, ngunit alam kong sa loob niya, naiintindihan niya ang lahat. Nananatili ako sa kanya hanggang gabi. Nang makatulog na siya ng mahimbing, umalis ako. Bago umalis, binigyan ko ng napakalinaw na instruction si Manang Nena. Tandaan mo, Manang Nena, bukod sa medical team at sa akin, kung may sinumang gustong bumisita sa kanya, kailangan mo akong tawagan kaagad. Huwag mong papasukin ang sinuman kahit sabihin nilang kamag-anak sila. Naiintindihan mo ba, Senora Selina? Lumabas ako ng ospital at nilanghap ang sariwang hangin ng gabi. Nagsisimula pa lang ito. Marco, tamasahin mo ang iyong paglalakbay sa Boracay. Dahil pagbalik mo, matutuklasan mo na hindi lang ang asawa mo at ang iyong ari-arian ang nawala. Malapit mo nang mawala ang Nanay Rosa mo sa paraang hindi mo kailanman maiisip. 2 araw matapos kong ipadala ang liham na walang pangalan, isang tahimik na lindol ang yumanig sa Lucas Medical Center, Quezon City. Ang liham, kasama ang hindi matatawarang ebidensya mula sa VSP, ay iniharap sa isang agarang pagpupulong ng Board of Directors at Ethics Committee. Lahat ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Si E.A. Morales, bilang direktor, ay nagpakita ng matinding galit at pagkadismaya. Iniutos niya ang isang masusing investigasyon at isang halimbawang parusa, walang pinipili, anuman ang pagkatao. Kaagad, ipinatawag si Marco sa isang pagpupulong kasama ang komite. Pumasok siya sa silid na naguguluhan, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit nang ilagay ng pinuno ng komite sa mesa ang mga larawan niya na inaalagaan ang ina ni Sheila, ipinatugtog ang audio recording, at sa wakas ay ipinakita sa isang malaking screen ang video ni Sheila na gumagawa ng eskandalo sa pasilyo. Naging abo ang mukha ni si Marco. Paano mo ito ipapaliwanag, Dr. Marco? Malamig ang boses ng pinuno ng komite. Halos hindi makatayo si Marco. Wala siyang paliwanag. Ang mga ebidensya ay napakalakas. Nautal siya, ito ay isang bitag. Ito ay paghihiganti ng aking dating asawa. Wala kaming pakialam sa dahilan, putol ng pinuno ng komite. Ang mahalaga sa amin ay ang katotohanan. Nananatili ka ba sa isang relasyong pangangalunya kay Sheila? Pinabayaan mo ba ang iyong matandang ina? Ginamit ba ng iyong kabit ang ospital upang gumawa ng eskandalo? Lahat ay totoo, ngunit di. Walang ngunit, sabi ng pinuno ng komite.
Ang board of directors ay nakapagdesisyon na. Ikaw ay suspendido sa trabaho at sweldo sa loob ng 3 buwan habang hinihintay ang pinal na konklusyon ng investigasyon. Sa panahong ito, aalisin sa iyo ang lahat ng mga karagdagang benepisyo sa sahod. Ang nurse na si Sheila ay suspendido rin sa loob ng 1 buwan. Kailangan niyang magsumite ng isang disciplinary report at ililipat sa Departamento ng Nutrisyon. Napatigil si E.T. Marco, muntik nang matumba. Suspendido. Ang kanyang pangarap na maging pinuno ng departamento ay nawasak. Ang reputasyon na kanyang binuo sa buong buhay niya ay gumuho sa isang umaga lamang. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang buong ospital, mula sa mga doktor hanggang sa mga janitor, ay pinag-uusapan ito. Ang kwento ni E.C. Marco at Sheila ay naging usap-usapan ng araw. Ang henyong E.C. Marco ngayon ay may tatak ng mga ngalunya, masamang anak at duwag. At si Sheila, mula sa pagiging maganda sa departamento, ay naging ang kabit, ang sumisira ng pamilya, ang tanga. Lumabas si E.C. Marco sa silid na parang isang kaluluwang nawawala. Naglakad siya sa mga pasilyo at ang tingin ng kanyang mga kasamahan ay hindi na ng paghanga, kundi ng paghamak at awa. Hindi siya naglakas loob na dumaan sa kanyang departamento. Kinuha niya ang kanyang motor at umuwi. Kailangan niya ng lugar kung saan mailalabas ang kanyang galit. Pumasok siya sa inuupahang apartment ng padabog. Si Sheila ay may pipino sa mukha, nakikinig ng musika. Wala pa siyang alam. Nakauwi ka na pala. Anong mukha iyan? Dahil na naman ba sa bruha mong ex? Manahimik ka, sigaw ni E.C. Marco, isang sigaw na parang nasugatang hayop. Sinugod niya si Sheila at sinampal ito ng malakas na umalinggaw sa buong silid. Napakalakas nito na nahulog si Sheila mula sa sofa. Ang mga hiwa ng pipino ay lumipad. Napatulala siya, hawak ang kanyang mukha. Sinampal mo ako. Sinampal kita. Gusto kitang patayin. Tinuro siya ni E.C. Marco, namumula ang mga mata sa dugo. Lahat ay dahil sa iyo. Alam mo ba kung ano ang sinira mo? Ano ang ginawa ko? Nagsimulang umiyak si Sheila. Ano ang ginawa mo? Itinatanong mo pa? Inihagis ni E.C. Marco ang liham ng suspensyon sa mesa. Basahin mo. Dahil sa iyong taangang pagganap bilang fiance sa ospital. Sinuspindi ako. Masaya ka na ba? Sinira mo ang aking karera. Kinuha ni Sheila ang papel at binasa ito ng nanginginig. Suspendido. Paano nangyari iyon kung bumisita lang ako? Isang pagbisita. Iyon ba ang tawag mo doon? Mapait na tawa ni E.C. Marco. Sino ka sa tingin mo? Akala mo ba matatalo mo si Selena? Hindi ka man lang umabot sa talampakan niya. Isa ka lang tanga. Dinala mo ako sa kapahamakan. Anong sinasabi mo? Nang marinig si E.C. Marco na pinupuri ako, ang selos ni Sheila ay lumampas sa kanyang takot. Ngayon, siya na ang pinagtatanggol mo. Kung sinuspindi ka, iyon ay dahil sa iyong incompetence. Kasalanan iyon ng bruhang iyon na nag-set up ng bitag para sa iyo at ngayon ako ang sinisisi mo. Lalaki ka ba o ano? Hindi ako lalaki. Isa akong tanga, binasag ni E.C. Marco ang isang baso sa mesa. Isang tanga dahil iniwan ko ang isang babaeng tulad ni Selena para sa isang babaeng tulad mo. Isang tanga dahil naniwala ako sa iyong tunay na pag-ibig. Minahal mo ba ako o gusto mo ang aking status bilang doktor at ang aking pera? Ngayon wala na akong anuman. Ano pa ang ginagawa mo dito? Marco. Natahimik si Sheila. Umalis ka, umupo si E.C. Marco at hinawakan ang kanyang ulo. Umalis ka sa bahay ko ngayon din ayokong makita pa ang iyong mukha. Tapos na ang lahat. Ang pag-ibig na dati nilang ipinagmamalaki, kung saan hinamon nila ang lahat, ay ngayon ay wasak na. Isang maliit na bagyo lamang ang sapat upang sirain ito,
dahil ito ay itinayo sa panlilinlang, pagkamakasarili at katangahan. Ngayon ay nawala na sa kanya ang lahat. Karera, reputasyon at ngayon ay pag-ibig. Literal na wala siyang dala. Natanggap ko ang balita sa pamamagitan ni Atty. Castro. Umiti lang ako. Hindi pa ito ang wakas, ito ay simula pa lamang. Nagkaroon ng malaking away sina si Marco at Sheila. Umiyak si Sheila, ininsulto siya, kinuha ang kanyang mga gamit, ngunit sa huli ay hindi umalis. Saan siya pupunta? Suspendido, inilipat sa nutrisyon, kumakalat ang kanyang masamang reputasyon sa lahat ng dako. Anong mukha ang ihaharap niya sa sinuman? Kung iiwan niya si Marco ngayon, wala rin siyang matitira. Kaya nagtiis siya at nanatili sa gitna ng mga panunumbat at lamig ni si Marco. Si Marco naman ay nalunod sa desperasyon, suspendido, walang sweldo. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-inom sa bahay. Hindi siya naglakas loob na pumunta sa ospital, makita ang sinuman. Hindi rin siya naglakas loob na bisitahin ang kanyang ina. Ngayon ay wala na siyang pera o dangal. Anong karapatan niya na tumingin sa kanya? Nakita kong sapat na ang kanilang pagdurusa, karera, pag-ibig, dangal. Lahat ng dati nilang ipinagmamalaki ay nawala. Panahon na upang bigyan sila ng huling dagok, ang huling at pinakamalupit na dagok. Pumunta ako sa ospital upang bisitahin si Nanay Rosa. Ang kanyang kalusugan ay ganap na naibalik. Sinabi ni Morales na maaari na siyang lumabas sa susunod na linggo. Pumasok ako sa opisina ni Morales. Naghihintay siya sa akin. Hello, Doctor. Hello, Selena, umiti si Morales. Ang Nanay Rosa mo ay perpekto na. Sa susunod na linggo ay maaari na siyang umuwi. Ano ang plano mo? Tiningnan ko si Morales ng may determinasyon. Hindi ko pa po siya maaaring pauwiin, Doktor. Kailangan ko pong humingi ng huling pabor. Alam kong may sasabihin kang ganyan, bumuntong hininga si Morales. Anong bagong plano ito? Suspendido na si Marco. Sa tingin ko ay sapat na iyon. Ano pa ang gusto mo, Selena? Gusto kong magbayad siya para sa kanyang kawalan ng pagmamahal sa magulang, sabi ko sa malamig na boses. Maaaring wala na siyang karera o pag-ibig, ngunit mayroon pa siyang ina. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam na mawala ang lahat, kahit ang huling pagkakataon na maging isang anak. Kumunot ang noo ni Morales. Ano ang balak mong gawin? Nag-research po ako, putol ko sa kanya. Sa aking kumpanya ng pharmaceutical, kakapasok lang po namin ng isang bagong uri ng sedative ng huling henerasyon na ginagamit sa anesthesia. Sa mababang dosis, nagdudulot ito ng malalim na tulog, ngunit sa kontroladong dosis, maaari itong magdulot sa isang pasyente ng isang napakalalim na estado ng pagtulog, halos tulad ng isang klinikal na kamatayan. Bumaba ang temperatura ng katawan, naging napakahina ang pulso, halos hindi maramdaman ang paghinga, at hindi magigising sa normal na stimuli. Mayroon itong tiyak na antidote. Tiningnan ako ni Morales ng may takot. Selena, nabaliw ka na ba? Iyon ay napakadelikado. Hindi ko maaaring gawin iyon. Nagtiwala po ako sa inyo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kayo po ang pinakamahusay na cardiologist. Alam niyo pong malakas na ngayon si Nanay Rosa. Walang panganib kung kayo mismo ang magbabantay. Kailangan ko lang po na tulungan niyo siyang matulog ng mahimbing, isang napakalalim na pagtulog ng halos 30 minuto. 30 minuto lang po. Para saan? Tanong ni Morales ng bigla. Upang si Marco at ang babaeng iyon ay dumating at makita siyang patay. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kalupit iyon? Pareho para kay Nanay Rosa at kay Marco. Malupit. Tumawa ako ng mapait. Nang iwan niya siya sa Laguna Provincial Hospital naghihintay ng kamatayan, inisip niya ba ang salitang malupit?
Nang magbakasyon siya sa Boracay kasama ang kabit niya, habang ang kanyang ina ay nasa kritikal na kondisyon, nasaan ang pagmamahal niya? Naging malupit ba siya? Gusto ko lang siyang bigyan ng aral. Isang aral na hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Gusto kong mabuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na may pagsisisi na siya ang hindi direktang pumatay sa kanyang sariling ina. Tiningnan ako ni A.C. Morales ng may komplikadong ekspresyon. Nakita niya sa aking mga mata ang isang hindi matitinag na determinasyon. Bumuntong hininga siya at sumandal sa kanyang upuan. Kapareho ka ng iyong ama. Kapag may pumasok sa iyong isip, walang makakapigil sa iyo. CJ, tutulungan kita, ngunit sa pagkakataong ito lamang at ikaw ang mananagot sa lahat ng panganib. Salamat po, Doktor. Yumuko ako. Bukas, sabi ko, kapag nasa pinakamababang punto na siya. Umalis ako sa opisina ni A.C. Morales. Ang plano ay nagsimula na. Tumawag ako kay Atty. Castro. Atty. Castro. Dumating na ang oras. Ikalat ang balita na ang kalagayan ni Nanay Rosa, ina ni A.C. Marco, ay biglang lumala na siya ay nasa kritikal na kondisyon at maaaring hindi na makaligtas. Tiyakin mo na ang balita ay makakarating sa pandinig ni A.C. Marco at Sheila sa pinakanatural na paraan. Naiintindihan ko po, Selina. Ang huling yugto, ang pinal na yugto ay magsisimula na. Ang ospital ay nagkagulo. Ang A.H. Room 705 ay naging sentro ng trahedya. Ang mga doktor at nurse na inihanda ni A.C. Morales ay pumasok, umiling na may pagsisisi. Lahat ng tingin ay nakatuon kay A.C. Marco. Hindi nila siya tiningnan bilang isang kasamahan, kundi bilang isang kriminal na may paghamak at paghusga. Kawawang nanay, bulong ng isang nurse. Inaalagaan ng dating manugang, gumaling, tapos dumating ang anak at ang kabit at pinatay siya. Karma, dagdag ng isa pa, isang walang pusong anak. Nang may sakit ang ina, sumama sa iba, at ngayon na namamatay, dumating para ipakita ang kanyang debosyon. Anong debosyon? Narinig ni A.C. Marco ang lahat. Nananatili siyang walang kaluluwa, hinahayaan ang mga bulong na saksakin siya. Si Junior, ang kanyang kapatid, ay tumakbo patungo sa kanya, hindi upang aliwin siya, kundi upang saktan siya. Ikaw ang pumatay kay nanay, masaya ka na ba? Sigaw ni Junior na umiiyak at walang tigil na sinasaktan si A.C. Marco. Hindi lumaban si A.C. Marco, hinayaan niya ang kanyang kapatid na saktan siya. Karapat-dapat siya. Nagbigay ng senya si A.C. Morales sa seguridad. Tama na. Dalhin niyo si Ginoong Junior sa labas. At si Binibining Sheila sa emergency. Tungkol sa inyo, G.K. Marco, hindi na kayo empleyado ng ospital na ito. Umalis na kayo. Isang kalmadong pangungusap na nagsara ng lahat ng pinto ng kinabukasan ni A.C. Marco. Umalis si A.C. Marco nang nanghihina mula sa silid, naglakad sa pasilyo sa gitna ng mga mapanghusgang tingin. Bumaba siya ng hagdan. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Ang palabas ay tapos na. Nang umalis na ang lahat, bumalik sa katahimikan ang silid. Pinunasan ko ang aking mga peking luha. Pumasok si A.C. Morales at isinara ang pinto ng may susi. Lumapit siya sa kama at tinurukan si Nanay Rosa ng antidote. Ang iyong palabas, Selina, sabi ni A.C. Morales sa pagod na boses, ay mas malupit kaysa sa anumang trahedya na nakita ko. Binawi ko lang ang akin at binigyan siya ng aral, Doktor, kalmadong sagot ko. Ang sertipiko ng kamatayan na iyon ay magiging opisyal sa mga talaan, putol niya sa akin. Sa legal na paraan, si Nanay Rosa ay namatay na. Kailangan natin siyang ilabas dito bago mag-umaga. Naghanda ako ng isang kotse sa underground parking by 2. Dalhin mo siya ngayong gabi. Mula ngayon, para sa mundo, si Rosa Garcia ay patay na. Naintindihan ko ang bigat ng kanyang mga salita.
Hindi ito isang medical discharge, ito ay isang pagtakas. Lumapit ako sa kama at tiningnan si Nanay Rosa. Nagsimulang maging regular ang kanyang paghinga. Dahan-dahang bumalik ang kulay rosa sa kanyang mga pisngi. Yumuko ako at bumulong sa kanyang tainga habang natutulog. Nanay, tapos na ang lahat. Ang palabas ay natapos na. Dadalhin kita sa isang tahimik na lugar, isang lugar na walang Marco, walang Sheila, walang kasinungalingan. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Nang gabing iyon, lihim kong inilabas si Nanay Rosa, tulog pa rin, mula sa ospital sa pamamagitan ng isang pribadong labasan ni E.T. Morales. Dinala ko siya sa isang marangyang tirahan para sa mga matatanda sa Tagaytay na inihanda ko na. Kinabukasan, habang sina E.C. Marco at Sheila ay nasa kanilang personal na impyerno, opisyal na inihayag ng ospital ang pagkamatay ng pasyente na si Rosa Garcia. Si E.K. Morales, na nagsasabing ang pamilya, ibig sabihin ay ako, ay sobrang nalulungkot at nais ng isang pribadong libing, ay pinahintulutan ang pagkuha ng katawan sa gabi at tinanggihan ang anumang uri ng pagbisita o pampublikong lamay. Sina E.C. Marco at Sheila ay naiwan sa impyerno na sila mismo ang lumikha. Si E.K. Marco ay tinanggal sa ospital dahil sa iskandalo at malubhang kakulangan ng etika. Walang ibang ospital ang gustong kumuha sa kanya. Nawala sa kanya ang lahat. Karera, kinabukasan. Mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na may hindi matitiis na pagtormento sa paniniwalang pinatay niya ang kanyang sariling ina. Si Sheila, nang makabawi ay hindi rin kinaya. Umalis siya. Ang kanilang pag-ibig, kung saan dati nilang isinugal ang lahat, ay nagtapos sa puot at pagkakasala. Ang aking paghihiganti ay natapos na. Hindi ko kinuha ang kanilang buhay, kinuha ko lamang ang pinakamahalaga sa kanila. Nawala kay E.C. Marco ang kanyang dangal at karera, nawala kay Sheila ang kanyang suporta, at pareho silang mabubuhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay na may multo ng pagkakasala na ako mismo ang lumikha, ang buhay ay nagpatuloy. Para sa akin, at para kay Nanay Rosa, ito ay isang bagong simula. Sa isang tahimik at marangyang tirahan sa Tagaytay, kung saan ang hangin ay sariwa at ang tanawin ay payapa, doon namin sinimulan ang aming bagong buhay. Madalas ko siyang binibisita, nagdadala ng kanyang paboritong prutas, nagbabasa kami ng mga libro, at nag-uusap kami na parang tunay na mag-ina. Hindi na namin kailanman binanggit si Marco. Para sa kanya, ako na lang ang pamilya na natitira, at para sa akin, siya ang ina na hindi ko kailanman lubusang naranasan. Samantala, sa magulong syudad ng Maynila, si Marco ay nabubuhay sa isang mundong nilikha ng kanyang sariling mga pagkakamali. Narinig ko mula sa mga kaibigan na siya ay nalulong sa alak, nawalan ng trabaho at naghihirap. Ang imahe niya ay isang anino na lang ang dating magaling na doktor. Ang multo ng pagkamatay ni Nanay Rosa ay laging sumusunod sa kanya, isang bigat na hindi niya kailanman mayaalis sa kanyang balikat. At si Sheila, umalis siya. Hindi niya kinaya ang isang buhay na walang yaman, walang karangyaan, at puno ng panunumbat. Iniwan niya si Marco sa gitna ng kanyang pagkawasak. Hindi ko kailanman ibinunyag ang katotohanan. Ang pagpapanatili kay Nanay Rosa na ligtas at payapa ay mas mahalaga kaysa sa anumang pag-amin. Ang aking paghihiganti ay hindi na tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa hustisya. Tungkol sa pagbibigay ng aral. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko ang maraming bagay. Natutunan ko ang aral para sa mga magulang. Ang pagmamahal ay hindi pagmamay-ari, kundi paggalang at pag-unawa. Ang bulag na pagsasakripisyo, ang pagkontrol sa anak sa ngalan ng pag-ibig, ay maaaring magdulot lamang ng kapahamakan. Ang pundasyon ng pamilya ay hindi dugo, kundi ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Natutunan ko rin ang aral para sa mga anak. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi isang utang na loob na maaaring bayaran, kundi isang responsibilidad na dapat pahalagahan. Ang pagiging makasarili, ang pag-iisip na ang pagmamahal ng magulang ay isang bagay na laging nariyan,
ay maaaring sumira sa pinakamagagandang bagay sa buhay. At higit sa lahat, natutunan ko ang aral tungkol sa kalikasan ng tao sa modernong mundo. Mayroong isang manipis na linya sa pagitan ng hustisya at paghihiganti, sa pagitan ng pananahimik at pagkilos. Ang kabutihan ay may hangganan at minsan, ang pinakamatalinong paghihiganti ay ang pagmulat sa katotohanan. Ang pagpapakita sa isang tao ng tunay na kahulugan ng kanilang mga ginawa at hayaan silang mabuhay sa mga kahihinatnan nito. Ngayon, habang nakatayo ako sa terasa ng aking penthouse sa Bonifacio Global City, pinagmamasdan ang kumikinang na ilaw ng syudad, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Ang galit ay nawala na. Ang sakit ay naghilom na. Ang naiwan na lang ay ang pag-unawa at ang tahimik na kasiyahan na ang bawat isa ay nasa kanilang tamang lugar. Ako ay malaya. Si Nanay Rosa ay payapa. At si Marco, nabubuhay siya sa resulta ng kanyang mga pinili. At iyon, para sa akin, ang tunay na hustisya. Dito nagtatapos ang kwento ni Selena. Ano ang masasabi ninyo sa mga naging desisyon niya? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, may gagawin ba kayong iba? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nagparamdam ng kahit anong emosyon, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like. Ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay makakaugnay din. At mag-subscribe sa channel at tahimik na ganti upang hindi mahuli sa mga susunod pang misteryo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at malay natin, sa susunod na pagkakataon baka ang kwento mo na ang ating susundan.